Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Pag sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa Lihim ng Liham dito po sa Energy FM. Ako nga po pala si Mike. DJ Lindsay, alam niyo po ba? Yung girlfriend ko, laging nag-aaya na mag-date kaming dalawa. Gusto niya madalas sa magagandang place na pwede siyang mag-picture at mag-post ng mga selfies. Yung pasosyalan daw. Nagpapabili pa yan sa akin ng mga dress para sa mga date namin. Tapos, magpipicture siya at saka ipopost sa social media. Yung mga kaibigan namin nagko-comment na, napaka-social mo naman. Tuwang-tuwa siya kapag ganun. Tapos kiniklaim pa talaga niya na mayaman na raw siya. Pero ang totoo lang, DJ Lindsay, wala siyang kahit anong inaambag sa mga date namin. Medyo one time napikon na ako. Kaya nag-comment ako sa kanya. Pabiro naman. Sabi ko sa kanya, anong feeling ng laging nililibre?
nagalit siya, DJ Lens. Akala ko makikipag-break na siya kasi kahit papano, gusto ko nang makipag-cool off sa kanya. Pero hindi pa rin. Nasundan pa rin ng ilang dates at nagpo-post pa rin siya. Minahal ko na kasi DJ Lindsay kaya hindi ko magawang iwan ng gano'n na lang. Na-realize ko na lang lahat ng pagkakamali ko nung nagkaroon kami ng emergency sa bahay. Halos wala po akong naiambag sa mga gastusin sa pagpapagamot sa tatay ko. Biglaan eh. Wala rin akong savings dahil nga panay ang labas namin ng girlfriend ko. Alam ko dati may kalakihan na yung ipon ko pero dahil nga sa kakalabas namin, kakaabono, halos hindi po ako nakatulong sa pamilya ko. Sinisisi ko yung pamilya ko. Pero nung sinabi nila sa akin na nasa tamang edad ka na at dapat meron ka ng ipon para sa sarili mo, doon ako natauhan. In the end, sinisi ko na yung sarili ko. Doon na ako nakipag-break sa kanya, DJ Lens. Siya yung sinisisi ko kung bakit naubos yung pera ko. Na sana, pampagamot sa tatay ko. Pero ilang buwan lang yung nakalipas noon. Wala na. Kinuha na yung tatay ko. Nakakasama ng loob. Kasi meron sana akong nagawa. Kaso, mas inuna ko yung mga bagay na hindi naman importante. Nakalimutan ko kasi, DJ Lindsay, na breadwinner ako. Nakalimutan ko yung responsibilidad ko sa pamilya ko. Dahil lamang sa nagmahal ako ng pasosyal na babae. Maraming salamat, DJ Lindsay. Muli, ako si Mike. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Oras natin sa buong kapulungan. Check your time. Wow! 14 minutos makalipas po ang alas 9 ng umaga. 9:14 on the clock. Tayo pa rin pang istasyon na same, pero iba! Mangga, we are number 106.7 Energy FM. Mangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Welcome to the show. Mahal ko, pagka ako baby ko, ito po ang lihim ng liham. Sasamahan kita hanggang mamayang alas 11 po ng nagmamagandang umaga. And at your service, as usual, ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Ano na, Mike? Mike, ba't mo naman sinisisi yung babae? Nakakaloka ka naman. Hoy, mag-comment kayo ha. We are live on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Sabihin mo sa akin kung anong thoughts mo about this, yung story ni Mike. Si Mike na talaga naman nagmahal ng pasosyal na babae. Inaminado naman siya na siya lagi yung gumagastos. Nagpapabili ng kung ano-ano yung girlfriend niya. At sinusunod niya naman because na-in-love siya. Minahal niya na yung babae. Pero nung nagkaroon nga ng emergency sa bahay nila, wala siyang naiambag because wala siyang ipon. Wow!
Well, hindi niya naman nakita na darating pala yung moment na yun. Kaya nga emergency, mahal ko eh. Okay. Ang mga emergency naman, bigla namang sumusulpot yan. So, sinisisi niya yung sarili niya at kahit papaano, parang sinisisi niya yung babae. Wow! Kasi nagmahal daw siya ng pasosyal na babae. Ayan. So, anong masasabi mo? Kailangan nga bang sisihin ni Mike yung sarili niya o dapat ang sisihin niya yung babae? Diba? Nanggaling ka na ba sa ganyang sitwasyon? Nagkaroon ka na ng ganyang experience wherein parang lahat binigay mo dun sa lalaki, lahat binigay mo dun sa jowa mo, dun sa babae. Pero di mo alam na slowly ikaw na pala yung nauubos. Slowly ikaw na pala yung, alam mo yun, na-drain. Wow! Diba? Nauupos. Diba? Parang kandila. Anong masasabi mo? I-message mo ako facebook.com/energyfm1067. Ayan. Tapos, mamaya babasahin po natin yung mga comments po ninyo ngayong umaga na to dito po sa Lihim ng Liham. In the meantime, ito na muna sabi nila ha. Sabi ni Eunice, yun lang ba't mo kasi kinalimutan? Yun lang. Ba't mo kasi kinalimutan yung responsibilidad mo, sabi ng mga letter sender natin dito. Yun ang hirap pag may karelasyon, nawawala sa wisyo, tapos ang sisisihin, yung isa lamang. Simula pa lang sa umpisa, piniyagan mo kasi na ganun yung setup ninyo. Hindi ka nagbibigay ng limitation sa sarili mo. Ipon ka na lang ulit at this time, ilaan mo sa family mo muna na need ng tulong mo. Wow! Diba? Oo. Good morning din sa lahat po ng mga panggapo natin na talaga naman pong nakatutok na po sa atin. Tulad ni Amira Castro. Ikaw din naman ang nagtotolerate sa kanya eh. So, hindi lahat kasalanan niya. Pwede namang, dali lang ha. Oo. May ayaw tumunog dito. Anyways, ikaw din naman nagtotolerate sa kanya eh. So, hindi lahat kasalanan niya. Pwede ka namang humindi every time magpapabili siya or every time na mag-aaya siya. Pero imbes na humindi ka, binibili mo pa rin, oo ka pa rin ng oo sa mga date. Tapos kasalanan na niya dahil wala siyang ambag sa family mo o wala kang ambag sa family mo. Siya ba may hawak ng pera mo? Nasabi mo ba sa kanya yung pinagdadaanan ng family mo? Oh. Gina G si ate. Nakakaloka. Gina G ha. Sabi naman ni Amar, ginusto mo yan, hindi niya kasalanan na pinaniwala mo siyang kaya mong ibigay yung mga hilig niya, hindi naman pala. Tapos gusto mo hiwalayan ka niya, hindi pa ikaw yung nakipaghiwalay. Sana diniretso mo na lang nang di mo siya kayang tustusan, di ba? Baka hindi mo lang din kayang aminin sa kanya na hindi ka kagaya ng pakilala mo sa kanya. Umiral pa rin siguro yung pagiging mapagkunwari mo. Wow! Oh! Achuchu. Mapagkunwari ka pala. Ikaw naman pala eh, oo. Anong masasabi mo? Sandali lang, hanapin natin yung mga comments ng mga pangga natin over Facebook. Facebook.com/energyfm1067. Sabi ni Rowena, hello po, gandang morning. Masakit, tama yan, bitawan mo na. Andiyan na yan, charge to experience na lang. Next time, alam mo na dapat equal ang gastusin ng lovers. Wow! Sabi naman ni Romnick, Mike, kasi gusto mo rin naman yata na yung ambag ni ate. Kaya kahit ikaw yung gumagastos, okay lang. Ano ba ambag ni girl? Siyempre yung pusa. Ano ay pusa? Anong pusa? Grabe kayong pusa. Ikaw talaga ha. Tapos ngayon nagre-reklamo ka. Kasalanan mo din yan. Wow! Sabi naman ni Archie Monzon, vanity can be a relationship killer dahil nagiging high maintenance ang isa at nagbibigay financial stress sa kanyang partner. At ang sabi pa dito, dapat kasi may ground rules pagdating sa pagiging physically responsible within the relationship. Doon mo malalaman kung legit ang girlfriend mo o kung materialistic talaga siya. Sabi naman ni Ambit, lahat naman tayo may nagagawang pagkakamali, kaya wag mong sisihin ang self mo. Isang aral yan sa'yo at sa lahat ng hindi pa dapat nagiging o hindi dapat laging nananalo ang puso. Dapat balanse lang ang utak at saka heart. Pak! Ganun dapat. Hello naman. Sabi ni Eliza, una sa lahat, good morning DJ Lindsay. Kahit gaano kaluho ang isang babae, kung hindi mo siya sinanay, edi sana hindi magiging ganun. Tsaka kuya, hindi mo pwedeng isisi na lang basta sa jowa mo. Matagal mo na rin naman balak makipaghiwalay. Dapat noon pa, nauubos na savings mo. Hindi yung inahintay mo pa na may mangyari na ganyan. Doon sa end naman ng babae, patuloy ang mga kasalanan. Ano daw? Shoutout from Binyan.
Sabi ni Ablaza, wag na kasi magpasikat, magpakatotoo ka kasi. Alam mo, so true. Wow! Pero alam mo, ito yung isang natutunan ko in life, ha. Malalaman mo na talagang nasa maayos na tao ka, lalaki man yan o babae, kung sa tuwing gagastos kayo. Diba, aalis kayo, diba, magde-date kayo, bibili ka. Tapos alam mo na medyo pricey doon sa pupuntahan ninyong restaurant. Kids! Listen up! Kapag concerned siya sa presyo, ang mahal naman yan. Tapos halimbawa kapag sunod-sunod na yung mga gastos niya or gastos mo, pag may nagtanong kung, ano ka ba, sunod-sunod na yung gastos mo, may savings ka pa ba? Ay, green flag. Green flag yon. Para sa akin yan na lang yung natutunan ko. Kapag may concern siya kung may savings ka ba o wala. Diba? Tapos sorry, alam ko naniniwala talaga ako in my heart and in my mind na ang sarap na ikaw yung ginagastusan ng lalaki, pero hindi naman kabawasan sa pagiging lover natin o sa pagiging tao natin, mahal ko. Kung may mga pagkakataon na ikaw naman yung mag-ayana o ako magbabayad this time, ha? I know, it's being a gentleman kapag puro lalaki yung gumagastos kasi pinakikita nila na kaya nila tayong buhayin. But hindi nga yun magiging kabawasan sa pagmamahal mo dun sa lalaki kung may times na ikaw naman yung gagastos sa date ninyong dalawa. Lalo na kung capable ka naman. Diba? Halimbawa, naggumastos siya sa lunch ninyo. Ano ba naman yung pag nagmerienda kayo, ikaw naman yung mag-abot. Wow! May mga ma-pride na lalaki, bakit ka gagastos? Ako ang lalaki, dapat ako yung gagastos. Wow, sana all. Sana all, di ba? Hindi, ano ka ba, baby? It's on me. Ang taray mo doon. Oo, it's on me. Next time, ikaw naman. Kung gusto mo sa mga susunod, ikaw na. Pero this time, ako naman to. Ano tawag dito? Ipabalato mo na sa akin to. Ganon. Hindi yung lagi ka lang parang pretty ka lang dyan na ginagastosan ka ng lalaki. Kasi yan ang mahirap kapag laging ikaw yung nililibre, di ba? Hindi mo alam kung kailan ka, alam mo yun, susumbatan. Hindi mo alam kung ano yung ibabalik sa'yo. Hindi mo alam kung meron namang build-up na puot dun sa nanlilibre sa'yo palagi. Kaya minsan medyo nipisan mo rin yung pagmumukha mo, di ba? Ikaw naman yung gumasto. Diba, nagkakagastos ka nga sa mga makeup mo, sa mga kung anik-anik mo dyan sa katawan mo. Ano naman yung minsan tablan ka naman ng hiya sa katawan, ikaw naman yung gumastos. Kahit matagal na kayong magjowa, the more nga na dapat aware ka sa financial status ng jowa mo kapag matagal na kayo. Kapag alam mo yun, kapag alam mo na dapat kung paano yung spending habits niya, alam mo kung saan siya nagkukulang, alam mo yung kailangan niyang bilhin, alam mo kung tutulong siya sa pamilya niya, o kung alam mo na meron pala siyang sinusuportahan na tatay at kailangan ng gamot, ano ba naman yung paglalabas kayo dahil meron siyang ibang kailangan pagkagastusan sa pamilya, o ikaw naman yung gumastos. Kasi for the longest time, ikaw naman yung nililibre. O this time, ikaw naman. Wow! Diba? And pagdating ng panahon, mas ma-appreciate ka ng lalaki sa ganong bagay. And definitely ng mga babae din. Diba? Kasi sa panahon ngayon, may times na ang babae mas mapera kaysa sa lalaki. And it doesn't matter nowadays eh. Parang, di ba konting mga tao na lang yung yung gusto ko lalaki yung bubuhay sa akin. Gusto ko, mga babae ngayon gusto may freedom sila, may liberty sila. Diba? To work and be capable of providing then for the family. Gusto nila may say din sila, gusto nila may ambag din sila. Hindi yung nasa bahay lang sila. Well, may mga babae na gusto nasa bahay lang sila. Okay lang naman yon, by all means. That is so okay. Pero may mga babae din na mas gusto, diba, mas nakikitang empowered yung pamilya nila kung pareho silang nag-aambag financially doon sa kanilang pamilya. And economically speaking, mas healthy naman yun. Ganun yun. Sabi dito ni Howard Sarmiento, umakto ng naaayon sa bulsa. Tama ka dyan, friendship. Sabi ni Jessa, paranas naman ang ginagastusan ng lalaki. Wow! Uy, maraming ganyan. O, kasi masyadong understanding yung babae. So, walang trabaho yung lalaki. No, habang naghahanap ng trabaho, yung babae nagpo-provide ng mga pamasahe, panggastos. Hanggang sa makatayo siya sa sarili niyang paa, hanggang sa magkaroon na siya ng trabaho. Tapos lolokohin niya yung babaeng nag-provide para sa... Hi! Hindi! Diba? So, yun lang para sa akin. Pero, dun sa tanong na sino ba dapat mong sisihin, it's all on you, my friend. Wow! It's all about you. Diba? Ikaw lang yan.
Hindi ka dapat manisi ng ibang tao. Dapat accountable ka sa lahat ng mga galaw mo, 'di ba? May mangyari man, hindi naman siya yung may hawak ng ATM mo, 'di ba? Hindi naman siya may hawak ng buhay mo para siya magbigay ng desisyon palagi. Ikaw ang gumagawa ng desisyon sa buhay mo. Desisyon mo na lumabas kayo, desisyon mo na gastusan siya, desisyon mo na hindi magtabi ng sapat para sa future. Ikaw lahat yan, pare koy. Diba? Kaya wag mo sisihin yung babae. Yung babae, tinanggap niya lang ang tinanggap yung mga binibigay mo. Wow! Nasanay kasi siya ng ganun nagkataon na hindi naman pala siya ganun ka-sensitive, di ba? Insensitive pala si ate. Gusto tanggap lang ng tanggap. May meron ka naman talagang mamimit na ganyan sa relationship, di ba? Yung gusto tanggap lang ng tanggap. Lagi namang may ganyan. Pero nasa sa'yo yan kung, teka lang, sobra na yata itong binigay ko. Teka lang, lagi yata akong gumagastos para dito. Dito naman tong savings ko. Tong pera ko na to para dito naman sa savings ko. Tsaka hindi masama na, alam mo yun, di mo na tayo gagastos kasi kailangan, next week kasi ilalabas ko yung pamilya ko. Medyo tipid-tipid muna tayo, baby Diba? Walang problema doon. At least transparent ka. Bawi na lang ako sa'yo next time. Diba? Mas healthy nga yung ganun kasi, diba, totoo kayo sa isa't isa. Wow! 9:27 on the clock. This is Ben and Ben with the song Maybe the Night. Tutok lang sa Energy FM. Energy. Wanna lay down by the fire with you. Our souls are glowing